Welcome sa panibagong nating paghihimay. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na pamilyar, sobrang komplikado at medyo nakakasakit talaga. Ito yung walang katapusang labanan ng ating utak at puso pagdating sa pag-ibig. Palagi nating naririnig yung linyang, pinangsabay mo kasi, kaya ka na-stress, di ba? Ang totoo, ang hirap kasing bumalanse sa pagitan ng kung ano yung nararamdaman natin at kung ano yung logical na totoo. So, kung naghahanap ka ng kalinawan at gusto mong malaman kung paano nga ba gumawa ng tamang desisyon nang hindi nawawala yung sarili mo, tamang-tama tong paghihimay natin para sa'yo. Simulan na natin! Paano kung ikaw na lang pala ang nagmamahal? Isipin niyo muna yan saglit. Sa simula kasi, kapag pinili natin yung puso, grabe, ang sarap sa pakiramdam, di ba? Ang saya mo kasi nagmamahal ka. Pero dito papasok yung masakit na realidad eh. Paano kung sa sobrang pagmamahal mo, hindi mo na napapansin na, teka lang, nag-iisa na lang pala ako? Ito talaga yung ugat ng matinding kalungkutan at anxiety. Kasi pinipili mong magbigay ng magbigay kahit wala na talagang bumabalik. At paano naman kung ikaw na lang din ang lumalaban? Kung kanina emosyon lang, ngayon pagod at oras na ang pinag-uusapan natin. Paano kung ikaw na lang pala ang nagpapahalaga sa relasyon? Dito na magsisimula yung internal conflict mo. Ang gusto kasi ng puso mo, manatili. Umasa na baka bukas magbabago din ang lahat. Pero yung totoo, unti-unti ka nang nauubos. Hanggang kailan mo ba kayang ipaglaban ng isang bagay na ikaw na lang ang may gusto? Kaya nga kailangan nating balansehin ang nararamdaman natin sa kung ano ang totoo. Unang bahagi, puso laban sa utak at ang bitag ng purong emosyon. Pagmasdan ninyo to, sa isang banda, nandyan yung pagpili lamang sa puso. Magbibigay talaga yan ng kaligayahan kasi nagmamahal ka ng buo eh. Pero tingnan niyo yung kabilang side. Ito yung blind spot. Dahil sa sobrang pag-iral ng purong emosyon, hindi mo na nakikita na ikaw na lang pala yung lumalaban. Kapag hindi na pareho yung ibinibigay na halaga, yung unang saya na naramdaman mo, mabilis yang mapapalitan ng matinding pagod at bigat. Ang pagpili lang sa puso na walang kasamang pag-isip, parang kinukulong mo lang yung sarili mo sa isang paulit-ulit na pagdurusa. Ikalawang bahagi, suriin ang iyong sitwasyon. Pag-atras upang makita ang katotohanan. You are playing Superman. Nagpapakabayani ka. Napakabigat na paglalarawan nito, di ba? Sabi nga sa source natin, alam naman nating mahal mo. O sige, nandun na tayo. Mahal mo nga. Pero kaya ka nga nasasaktan ng paulit-ulit eh. Bakit? Kasi sinusubukan mong isalba ang isang relasyon na unti-unti nang lumulubog nang mag-isa ka lang. Tinatanggap mo lang lahat kahit bugbog sarado na yung emosyon mo. At nakapagod yun. Yung pagiging Superman sa isang relasyong walang pantay na pagmamahal, hindi yang kabayanihan. Isa yang lason na unti-unting umuubos sa pagkatao mo. Ikatlong bahagi, mga lohikal na hakbang para makalaya mula sa bulab na pag-ibig. Dito, napapasok yung mga kailangan mong gawin. Paano nga ba ito ibabalanse ng tama? Unang hakbang, ipasok mo yung utak mo. Huminga ka muna ng malalim. Kung kailangan, ilista mo yung mga magaganda at masasamang nangyayari. Tingnan mo yung ebidensya. Huwag lang umasa sa feelings. Ikalawa, tanggapin ang katotohanan. Aminin mo sa sarili mo kapag bugbog ka na talaga. At ihinto mo na yung pagtatanggol sa mga pagkakamali niya. At ikatlo, itigil ang pagtanggap sa isang sided na relasyon. Hindi sapat na rason yung kasi mahal ko para hayaan mong ubusin ka ng ibang tao. Suriin mo yung sitwasyon gamit ang totoo, hindi lang ang nararamdaman. Tandaan, magpasya base sa nakikita mong kilos, hindi sa mga salitang gusto mo lang marinig. Ikaapat na bahagi, mga senyales ng maling relasyon at benchmarks ng isang toxic na pagsasama. Kung itatapat natin ang dalawang klase ng pag-ibig, ganito yan. Sa isang banda, nandyan yung pag-ibig na para talaga sa'yo. Lohikal, itong makikita sa pantay na pag-aaraga, pag-unawa at syempre, kapayapaan. Kumbaga, ibinababalik sa'yo kung ano yung ibinibigay mo. Pero tingnan ninyo yung kabilang side, ang maling pag-ibig. Ano ba yung mga senyales nito? Simple lang. Palagi kayo mag-aaway, puro ka na lang nasasaktan at parang puro mali na lang yung ginagawa niya. Kapag ang relasyon ay nagdudulot na ng walang katapusang problema, malinaw na sinasabi ng utak mong mali yung landas na tinatahak mo. Hindi na ito tungkol sa feelings, usapin na ito ng katotohanan. Para mas maging malinaw at detalyado, heto yung mga lohikal na batayan ng tamang tao. Una,
Itatrato ka niya ng maayos, hindi ka niya paiiyakin, wala yung sobrang sakit sa dibdib, mga gabing walang tulog, at matinding kaba o anxiety. At higit sa lahat, ibibigay niya sa iyo ang pantay na effort at pagmamahal. Ito dapat yung nagiging pamantayan natin kapag ginagamit natin yung utak natin para sukatin ng karelasyon natin. Kasi kung puro pangamba at pag-iyak na lang ang nagiging kapalit ng pagmamahal mo, logic na mismo ang nagsasabing may mali talaga. At ito na marahil yung magdadala sa atin sa pinakamabigat na katotohanan. Hindi siya para sa'yo. Harapin natin ang totoo, kahit masakit. Kung paulit-ulit ka na lang nasasaktan at wala nang natitirang katahimikan, hindi talaga siya ang ibinigay para sa'yo. Dahil kung siya talaga yon, igagabay kayo sa pamamaraan kung saan mamamahalin at ititrato ka ng tama. Ito yung lohika na bubulabog at babasag sa ingay ng emosyon mo. Minsan, kailangan mo lang talagang yakapin ang malamig na katotohanan ito para makasulong ka. Ikalimang bahagi, ang pagpili sa kapayapaan ng isip bilang pinakamahalagang sukatan. Dito na natin ibubuod ang lahat. Mas masarap matulog ng may peace of mind, di ba? Ito talaga yung pinaka-logical na sukatan. Ang totoong pag-ibig, hindi dapat yan araw-araw na pakikibaka na uubos sa pagkatao mo. Hindi yan dapat nakakapagod. Ang tamang relasyon nagdadala yan ng ginhawa at pahinga para sa isip mo. Kung kailangan mong isakripisyo yung sarili mong katahimikan para lang sa tinatawag mong pag-ibig, kailangan mo nang gamitan ng utak mo. Pag-isipan mo, nararapat pa ba to? Bago natin tapusin ang paghihimay na ito, iniiwan ko sa inyo ang isang napakalaking tanong. May kapayapaan ba ng isip sa relasyon mo ngayon? Kung ang sagot mo ay hindi, well, marahil, panahon na para ihinto ang pagpapaka-Superman. Ipasok ang utak at piliin naman ang sarili mo. Maraming salamat sa pagsama sa ating pag-aaral at paghihimay ngayon. Pag-isipan ninyong mabuti ang tanong na yan. Hanggang sa muli nating pagtuklas. Paalam!